Matagal ko tong inaral, ilang taon din akong nakinig. Gusto kong maging kaanib sa Iglesia ni Cristo. I ended up with only one religion on my list, and that is Iglesia ni Cristo. Pagtawag, a convert story. Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome pong muli sa ating programa Ang Pagtawag, A Convert Story. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Mar Oriondo, at samahan po ninyo kaming muli sa may kalahating oras na pakikinig sa mga natatanging istorya ng mga kapatid o kaanib sa Iglesia ni Cristo na tinawag ng ating Panginoong Diyos para maglingkod sa Kanya. Para sa mga kababayan po nating nakasubaybay, welcome na welcome po kayo sa programang ito. At binabati lang po natin lahat ng mga nakasubaybay sa kanilang radyo, sa INC Radio DZEM 954 kHz, sa kanilang TV sa INC TV, at mga nanonood din po sa INC Radio YouTube channel. Hello po! Kumusta kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. At para po ipakilala ang makakasama natin ngayong araw, narito, pakinggan at panoorin po natin ito. Si kapatid na Hector Aguilar ay industrial engineer at kasalukuyang general manager ng isa sa mga water utility sa bansa. Ang kursong tinapos at pinag-aralan, pinakinabangan niya upang magkaroon ng maayos na trabaho at makapagtagumpay sa larangang napili niya. Higit sa lahat ng kanyang mga tagumpay, ang kanyang pinag-aralan naging daan upang malaman niya ang katotohanan na dahilan kung bakit siya'y nagpasyang umanib sa Iglesia ni Cristo. Ating lalong kilalanin ang ating kapatid at alamin ang kanyang istorya ng pagtawag. Here in the Church of Christ, come with me. Ang makakasama po natin ay si kapatid na Hector Aguilar mula po sa lokal ng Mabalacat, distrito ng Pampanga North. Atin na pong kapanayamin ang ating kapatid. Magandang araw po sa inyo, kapatid na Hector. Magandang araw din po, kapatid na Mar. Kumusta po kayo? Mabuti naman po. Nabanggit po sa pagpapakilala sa inyo na kayo po ay isa sa mga pangunahing nangangasiwa sa isang water utility po. Tama po, kapatid na Mar. Ako po ay general manager po ng Mabalacat City Water District. Ano ho ba ang tinapos ninyo? Ano ho ang mga naging profession ninyo bago kayo makarating dyan sa posisyon na yan? Kamar, ako po ay natapos ng Bachelor of Science in Industrial Engineering. Kami po ang nag-set up ng process na sa mga manufacturing. Kami po ang nag-aaral kung anong mga technology and system ang kailangan pong i-apply sa isang pagawaan or factory. Na dyan po ay na-expose po ako ng halos 15 years sa manufacturing bago po ako napunta ng water utility. Sa una po ay nasa pinakamababang posisyon din po yung sa trabaho ko pagdating po sa industrial engineering department. Subalit habang tumatagal po sa sipag at tiyaga lang po at laging ang bagay naman ay natututunan hanggang sa onti-onti po ay narating ko rin yung ganitong kalagayan o ganitong posisyon sa trabaho. Sa pamilya naman po, kumusta po ang pamilya? Ano po ang pinagkakaabalahan ng inyong asawa? Kung meron kayong mga anak, ano rin po ang kanilang inaasikaso sa ngayon? Si kapatid na Lisa Acuña Aguilar, siya po ang aking may bahay. At siya rin po ay nagtatrabaho sa kasalukuyan bilang school head sa isang paaralan dito sa Mabalacat City. At kami po ay biniyayaan ng dalawang anak na si Lester
Aguilar at si Hazel Aguilar. Ngayon po ay nakatapos na din po siya ng kursong Bachelor of Science in Industrial Engineering. So parehas po kami ng kurso. Sabi ko nga nung una sa kanya, maraming magagandang kurso din, no? Subalit eto kako ay madali siya at marami siyang pwedeng puntahan, no? Kasi ang industrial engineering, kung hindi po alam ng iba, ay pwede po yan kung saan mayroong tao, kung saan mayroong system, kung saan mayroong proseso. Ang industrial engineer po ay po pwede, Kamar. Sa awa ng Diyos, siya po ay nakatapos at sa kasalukuyan siya po ay nagtatrabaho na sa abroad sa Vietnam bilang isang system engineer po. Ang bunso ko naman po, si Hazel, ay sa kasalukuyan nasa third year po siya. Kumukuha siya ng nursing diyan po sa Pampanga, sa Angeles University. Simula po ng senior high school hanggang sa kasalukuyan, siya po ay full academic scholar po. Po ay isang inaari din po naming awa at biyaya ng Diyos sa aming sambahayan. Congratulations po, kapatid na Hector. At sa buo ninyong pamilya. Samantalahin na po natin ng pagkakataon. Batiin po ninyo ang inyong pamilya at baka meron pa kayong gustong batiin po. Sige po. Akin pong binabati ang pinakamamahal kong may bahay na si kapatid na Lisa Aguilar. Ganon din po ang aking mga anak na nandyan po sa lokal ng Ho Chi Minh, Vietnam. Si Lester Aguilar at ang pangalawa po si Hazel Aguilar na nasa lokal po ng EGM dyan po sa Pampanga North. Sinasamantala ko na rin po, kapatid na Mar, at binabati ko po ang aming mahal na destinado, ang kapatid na Spencer Kilyayen. Ganon din po sa aming mahal na tagapangasiwa ng distrito, ang kapatid na Arnel Agorilla. Hello po sa kapatid na Arnel Agorilla. Batiin ko na rin po yung anak niya, si kapatid na Arnel Agorilla Jr. na nandyan naman po sa distrito ng Rizal. Kapatid na Hector, maiba po tayo, no? Opo, kapatid na Mar. Tungkol naman po sa dati o kinagis na ninyong relihiyon, ano po ang pinanggalingan ninyong relihiyon? Ako po ay masasabi ko debotong Katoliko, kapatid na Mar, no? Sapagkat ganun din yung aking mga magulang, maging ang kanilang mga magulang, na malaking impluwensya po sa akin. Sapagkat nung maliit pa po ako, no, ay sinasama po ako ng lola, lolo ko kapag sila po ay nagro-rosaryo or kapag sila po ay dumadalo ng mga misa na isinasagawa po sa loob ng Iglesia Katolika. Naging miyembro din po ako ng isang asosasyon, ang tinatawag po nilang Paris Renewal Experience, na kung saan po sa samahang ito ay itinuturo po namin yung mga aral sa Iglesia Katolika at mayroon po kaming parang sharing po ng mga nangyari po sa aming mga buhay, na ito po ay para maakit din po yung iba, no, na maging miyembro po ng aming asosasyon. Paano ho nabago yon? Paano ninyo nakilala ang Iglesia ni Cristo? Na nagsimula po yan nang meron po akong naging kasama sa trabaho nung nagtatrabaho po ako diyan sa Pasig, no. At inanyayahan po ako sa isang gawain. So pinaunlakan ko, dumalo po ako sa Bible study at kung matatandaan ko, yan po yung parang interesado ako, Kamar, kasi bilang engineer, alam niyo po yung itinuturo. Sabi ko, mayroon din palang number pagdating sa Biblia.
Kaya yung po ay nakatawag pansin agad sa akin. Apo. Ng pagdalo ko na kung saan mayroon pong binabanggit sa Biblia na may kalahating oras na katahimikan sa langit, kapatid na Mar, na itinuro ng ministro na pawang base po sa Biblia. Ang katuparan po ng hula o paunang pahayag ng ating Panginoong Diyos na nakasulat sa Biblia na itinuro po sa inyo ng ministro, inihayag po ng ating Panginoong Diyos at itinuro po mismo ng sugo ng Diyos sa mga huling araw ang kapatid na Felix Y. Manalo. Yan ang nakatawag pansin sa inyo. So anong naging damdamin ninyo? Ano pong naging reaction ninyo batay po sa napakinggan po ninyong aral doon sa pagdalo ninyo sa Bible study ng Iglesia ni Cristo? Yan po ang naging simula ng pagsusuri ko po sa mga aral sa Iglesia ni Cristo. At nang nagsusuri na po kayo sa mga aral ng Iglesia ni Cristo, ano naman po ang nakapagpasya sa inyo na kayo ay mag-iiglesia ni Cristo na? Sa dati kong relihiyon, may tinatawag po kaming Trinity na ang Diyos ay may 3 persona. Yung po ay kung ikukumpara po natin sa aral ng Iglesia ni Cristo na akin pong napakinggan na itinuro ng ministro na pawang nakasulat po sa Biblia, ang Diyos ay iisa lang po at hindi po sila magkaparehas ng ating Panginoong Hesukristo. So yun po ang isang nakatawag din po ng pansin sa akin at napatunayan ko na yung dati kong relihiyon ay hindi po siya batay sa Biblia. At binanggit din po ng ministro na nagtuturo na kahit isa-isahin po natin sa Biblia, wala pong mababasa o nakasulat na ang Diyos ay may 3 persona. Tama kayo ron. Wala tayong mababasa sa Biblia na ang anak o si Kristo ay Diyos. Kundi malinaw pa nga po sa Biblia, mababasa natin ang ating Panginoong Hesukristo ay hindi Diyos, kundi tao. Siya mismo nagpakilala sa kanyang sarili na siya ay tao. Mababasa po yan sa 1:8:40. At ang binabanggit naman po ninyo na ang Ama ang iisang tunay na Diyos, napakarami pong talata ng Biblia na itinuturo ang Ama ang iisang tunay na Diyos. Magmula po sa matandang tipan hanggang sa bagong tipan, itinuro ng Panginoong Hesukristo. Itinuro ng mga apostol, itinuro rin po ng mga propeta, ang Ama po ang iisang tunay na Diyos. Yun ang ikapagtatamo ng buhay na walang hanggan. Maraming salamat po, kapatid na Hector. Marami pa po tayong pag-uusapan, pero bitinin lang natin sandali ang ating mga kababayan, ang mga kapatid nating nakasubaybay ngayon. Huwag po kayong aalis, magbabalik po ang pagtawag, pagkalipas lang po ng ilang paalala. Nakikinig kayo sa Iglesia ni Cristo Radio, DZEM 954, ang tinig ng katotohanan. Nagbabalik po ang pagtawag, A Convert Story, at ang kasama po natin ngayon ay si kapatid na Hector Aguilar mula po sa lokal ng Mabalacat, distrito ng Pampanga North. Si kapatid na Hector po bilang isang engineer at sa kasalukuyan po ay nangangasiwa o general manager po ng isa sa mga water utility dito sa ating bansa, ay naakit o natawagan po ng pansin sa isa sa mga aral na itinuro po ng isa sa mga ministro ng Iglesia ni Cristo sa Bible study. Balikan po natin ang pakikipanayam sa ating kapatid. Magandang araw po, kapatid na Hector. Magandang araw po, kapatid na Mar. Kailan po kayo nabautismuhan? Ako po ay nabautismuhan noong May 24, 2001 sa Antipolo. Paano po nabago ng Iglesia ni Cristo ang buhay ninyo? Malaki po ang naging pagbabago sa buhay ko nang ako po ay umanib sa Iglesia ni Cristo. Sapagkat dito po nasa tunay akong paglilingkod at natitiyak ko po na dito ay mayroon akong kaligtasan. At
dito po natutunan ko ang tamang pananalangin sa ating Panginoong Diyos, na yun po ay napakahalaga na kapag dumaraan po tayo at hindi naman po maiwasan sa buhay na ito ay daraan at daraan po tayo sa iba't ibang bagabag, mga problema at suliranin sa buhay. Subalit napakalaki po ng bentaha o advantage po bilang Iglesia ni Cristo, sapagkat tayo ang nananalangin na tiyak po na mayroon tayong aasahang tulong ng ating Panginoong Diyos, kapatid na Mar. Nabanggit ninyo yung tungkol po sa pananalangin. Ano po ang naging karanasan po ninyo bilang isang Iglesia ni Cristo na talagang yung mga panalangin ninyo pinakinggan po ng ating Panginoong Diyos? Marami pong mga suliranin o pagsubok na dumating sa buhay ko o sa aking sambahayan, kapatid na Mar. At sa pamamagitan ng panalangin, yung inaakala nating imposible na ay nagiging posible pagdating sa ating Panginoong Diyos. Pinakamalaking pagsubok siguro bilang isang magulang, yung pag may nangyari sa ating mga anak. Yan po ay nung nagkaroon po ng matinding karamdaman ng aking anak, na yung pangalawa si Hazel, no? Para sa kaalaman nyo, siya po ay may lupus, no? Or yan po ang sakit na hindi po natin alam kung saan nanggaling at hanggang sa ngayon ay wala pong gamot. Nung pong edad 6 na taon po siya noon, kasalukuyan nasa Vietnam po kami nagtatrabaho, ay halos lahat po ng manggagamot doon ay hindi nila malaman kung ano talaga sakit ng anak ko. So yun po ay napakahirap sa amin, no? Na paano mo malulunasan ang isang sakit kung hindi mo alam kung anong sakit yan o saan nanggagaling. Hanggang sa palala po siya ng palala, na halos nag-agaw buhay po siya nang iuwi namin siya dito sa Pilipinas para ipagamot. So unang-una po talaga ang sabi ko nga, kahit sa aking may bahay, no, yung mga anak ay walang imposible pagpanata natin, sapagkat ang buhay natin, no, ay hawak ng Diyos. Ang karamdaman kayang-kaya niya pong pagalingin. Buhay nga kaya niyang ibigay. Karamdaman, kagalingan pa kaya ng karamdaman lang. So yun po ang aming pananampalataya. Kaya yan po ay ipinagpanata namin, iniluhod po namin yung mismo sa bahay-sambahan para po sa kagalingan ng aking anak. So yun po ay nagkaroon ng katuparan sa aming buhay, no? At inaari din po namin minsan yung ganyang mga problema o suliranin at pagsubok sa ating buhay ay minsan biyaya sa atin, kapatid na Mar. Kung bakit ko nasabi ay nagiging lalo tayong malapit, no? At sa ating Panginoong Diyos, doon natin hahayag na talagang wala tayong magagawa sa ating sarili at nagiging lalo tayong nangungunyapit, no? Or nagtitiwala sa magagawa ng ating Panginoong Diyos. Hindi po siya naging hadlang sa kanyang paglaki ngayon at maging sa kanyang pag-aaral, lalong-lalo na po sa pagtupad niya ng kanyang tungkulin. Napakasigla po ng bata na ito, no? At lagi siyang involved din sa maraming aktibidad sa loob ng Iglesia ni Cristo. Totoo po yung sinabi ninyo, kapatid na Hector. Yung mabigat na pagsubok, maring masakit, proseso, lalo sa panig ng isang magulang. Anak na masasabi nating musmus pa o walang kalaban-laban lalo sa sitwasyon niya. Baka nga hindi pa niya lubos na nauunawaan kung ano yung nangyayari sa panahon na yun. Kayo man po na nasa ganung sitwasyon. Pero bakit po natin kinikilala bilang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo na biyaya yung ganung kabibigat na pagsubok? Ano man po
na mabibigat na pagsubok na dumating sa ating buhay. Kasi unang-una, doon po natin na ipapakita sa Panginoong Diyos na kahit nasa mabigat na sitwasyon po tayo, sa Kanya po tayo lalapit. Tama po, kapatid. Sa Kanya po tayo mga hawak. Sa Kanya po tayo tatawag. Hindi tayo tumitigil sa pagsamba. Lalong-lalo hindi po tayo tumitigil sa pananalangin at paghingi ng tulong sa Kanya. Totoo rin po yung sinabi ninyo. Karanasan po nating mga kaanib sa Iglesia ni Cristo na kung kailan po mabigat ang pagdadala ng buhay, lalong damang-dama po natin. Mahal na mahal tayo ng Panginoong Diyos. Tama po. Hindi niya tayo kailanman pinababayaan. At yun po ang nangyari po sa inyong buhay. Ngayon nga, nakita ko rin po yung anak ninyo. Ilang panahon mula ngayon makapagtatapos din sa pag-aaral. Tama po. Tama. Congratulations po. Napakalaking biyaya po ang nakita rin namin na dumating po sa inyong buhay. Kapatid na Hector, samantalahin po natin yung pagkakataon. Kasi marami po sa mga kababayan natin, gusto naman talaga na mapalapit sa ating Panginoong Diyos. Kung ano po yung nararanasan natin ngayon bilang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, alam ko po, gusto rin nila. Yun din ang maramdaman nila sa kanilang buhay. Ano po ang paanyaya ninyo sa mga kababayan natin, lalo na po sa mga mahal ninyo sa buhay, na wala pa po sa ganitong paglilingkod? Hindi pa po sila Iglesia ni Cristo. Sige po. Sa mga mahal ko sa buhay at mga kaibigan at ating mga kababayan, sana ay isama po nila ang Iglesia ni Cristo sa mga relihiyon na sinusuri nila. At akin pong tinitiyak, matutuklasan po nila at malalaman po nila ang katotohanan at ang tunay na relihiyon na itinayo ng ating Panginoong Hesukristo, na ito rin po ang tinubos niya ng kanyang dugo, na narito po ang tunay na kaligtasan, na yan po ang pinakamahalaga sa atin, higit po sa lahat ng kung ano man meron tayo. Maraming salamat po, kapatid na Hector. Ang nakasama po natin ngayon ay si kapatid na Hector Aguilar mula po sa lokal ng Mabalacat, distrito ng Pampanga North. Narinig po natin ang natatanging istorya ng ating kapatid. Dumaan po sila at ang kanyang pamilya sa maraming pagsubok. Lalong-lalo na po nasubukin sila sa pamilya dahil nagkasakit ang isa sa kanilang mga anak. Pero ang pinanghawakan po nila ang magagawa ng ating Panginoong Diyos sa kanilang buhay. Iyan din po ang malimit pong ituro ng tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Eduardo Manalo, sa mga kaanib po sa Iglesia ni Cristo, na kung meron po tayong dapat pagtiwalaan, panghawakan po, lalong-lalo na sa panahon na mabigat ang suliranin, sa mga panahon po na matindi ang pagsubok, ang Panginoong Diyos po ang unang-unang tutulong sa atin. At ang makaaasa po sa tulong ng Panginoong Diyos yung kabilang po sa kanyang bayan, yung kabilang po sa tunay na iglesia, at sinasampalatayanan po naming mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, palibasa nakasulat po sa Biblia at may patotoo po ng mga kalooban ng ating Panginoong Diyos o ng kanyang mga salita mula po sa Biblia, yan po ang Iglesia ni Cristo. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at maraming salamat po sa kapatid na Hector. Bago po tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay, ay pinasasalamatan lang po natin lahat ng nakasama natin para mabuo po ang programang ito sa INC Radio po at sa INC TV. Gayon din po, pinasasalamatan natin ang SEBC President and CEO, ang kapatid na Angelo Eranio V. Manalo, at higit po sa lahat ang ating pinakamamahal na kapatid, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, ang ating tagapamahalang pangkalahatan. Maraming salamat po, at may mga ganitong programa kung saan ay naibabahagi po natin ang mga natatanging istorya ng ating mga kapatid, kung papaano po sila minahal at ipinagmalasakit ng ating Panginoong Diyos, lalong-lalo na nang sila po ay tawagin sa loob ng Iglesia ni Cristo. Sa mga kababayan po natin na sumubaybay po, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po, paunlakan po ninyo ang paanyaya namin, ang paanyaya ng kapatid na Hector, na isama po ninyo ang Iglesia ni Cristo sa mga sinusuri po ninyo na relihiyon o paraan ng paglilingkod
para po magkasama-sama tayo sa tunay na pagsamba at paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Maraming salamat po. Hanggang sa muli po, tuwing Sabado sa INC Radio at sa INC TV, ang Pagtawag, A Convert Story.